Okay guys, ngayong araw may ayusin na naman tayong rice cooker. Yung kanyang model ay Eureka. Sabi ng may-ari, nawala na lang ito ng bigla ng power. Kaya ito, check natin. 500 watts pala to guys. Kung gagamitin mo ito sa isang oras na paggamit ng rice cooker, gagastos ka lang ng 7 pesos. Depende yan guys sa guys, kasi sa amin dito 14 pesos yung per kilowatt, kaya yun 7 pesos lang yung isang oras nito. Iwan ko sa iba kung ganun din. Dito pa guys, meron, wala pang, hindi pa nabuksan. Yan, nakasil pa siya. Gagawin muna natin, check muna natin tong kanyang cord. Baka naman dito lang yung sira, hindi na natin gagalawin yung kanyang rice cooker. Ito, nakailagay lang natin sa times 10. Sa pag-check pala nito guys, dito lang kayo sa gilid at gilid. Bali yun sa gitna, yung kanyang ground, hayaan nyo na yun. Tapos dito kahit anong metal lang yung lagyan nyo dito sa kanyang saksakan, kanyang plug. Yan, mag-connect na yan, ibig sabihin buo to guys. So hindi dito yung sira. So yung cord chinik natin, okay naman. So dito tayo sa kanyang rice cooker mismo magpo-focus guys. Kung okay naman yung kanyang switch. Bubuksan na natin to guys para malaman natin kung ano talaga yung kanyang sira. Oops, may pa guys na guys, butiki, may namatay pala guys na butiki, kaya siguro nagka ground na dito. At ito po guys, meron pa palang isa guys. Dito sila siguro nag-honeymoon. Yeah, dito rin sila mamatay. Ano kunin natin? Ang galing pala ng rice cooker na to guys. Hindi lang sa sinaan yung kanyang niluluto, pati na rin butiki. Kawawang butiki. Mukhang wala namang putol guys. Sigurado ako guys, ito yung sira niya guys Kadalasan nasisira kasi guys ito yung kanyang fuse.
Ito guys, saksak natin, tapos gamit itong screwdriver, pindutin natin ito para click yung kanyang switch. Yan, para ma-lock yung kanyang switch. Ito guys, saksak natin. Tapos pindutin natin ito yung sa gitna. Ito. Pindutin natin ito. Tapos click natin. Yan. Wala talaga, walang power. Next step natin guys, tanggalin lang natin to guys, yung kanyang terminal fuse para malaman natin kung disconnected na yung kanyang terminal fuse. Puro kalawang na guys. Hinain na ng kalawang. Ito guys, i-check natin to kung nasunog na to o disconnected na. Kanyang volt 250 volt 10 amperes. 250 volt yung kanyang fuse guys. 250 volt 10 amperes. Ngayon, check natin to sa ohms. Yan guys, wala. Open na to guys kapag ganito. Dapat pumunta ito sa yung kanyang pointer ng tester natin, pumunta sa ganyan sa 0. Bali na sa times 10 tayo guys, ilipat natin sa times 100k para malaman natin talaga kung totally na open talaga.
Sensitive kasi ito guys kapag nasa range kayo ng times 100k. Guys, test natin. Yan. Yung kamay ko lang yung guys. Yung, ako nga guys may resistance eh. Yan, tingnan nyo. Yan. Ganun ka-sensitive yung 100k. Okay, dito test natin. Yan guys, oh, wala talaga. Open na talaga to guys. Nasunog na siguro to guys. Kaya sa kakagamit ng rice cooker. Siguro ka natagalan sa pagtanggal ng yung worm kaya nagaganito. Let's open nila guys. Next step natin guys, check natin to yung kanyang tawag dito, yung filament, yung nagpapainit. Ito guys, yan buo pa naman guys. Yan, so ibig sabihin yung kabuuan nito okay pa. Bali, dito naman tayo sa switch. Tingnan natin kung okay rin yung kanyang switch. So, ayan. Okay pa naman yung kanyang switch. Okay, so, ayan. Yung tester natin gumagalaw yung pointer. Ibig sabihin, buo pa yung kanyang switch. Bali, sa fuse lang talaga guys yung kanyang sira. Dito yung kanyang sira. Yan, nasa times 10 tayo sa ohms continuity. Yan, open na talaga guys. Ito guys yung bagong ipapalit natin. Tingnan natin ito. Yan guys, oh, yan. Ito na guys yung ipapalit natin yung bagong thermal fuse nya. Yung value nya katulad din sa kinuha natin. Katulad dito. Nasa 250 volt din at saka 10 ampere. Tingnan natin dito. Ito nasa 250 10 ampere. Katulad dito ng bago yung ipapalit natin. 250 volt din na 10 ampere. 185 degrees Celsius. Ito guys na yung kanilang pagkakaiba. Yung bago mataba pa, samantalang itong luma maliit na. So, check natin. Yan. Dapat ganito siya guys.
Ito guys, kabitan lang natin to ng isolated para maprotektahan yung ating fuse. Tapos sige, kung paano nyo kinuha yung sira nito, kung paano nyo kinuha, ganun din yung pagbabalik nyo. So yun na guys, nakabitan natin yung kanyang fuse. Higpitan lang natin, baka mayroong luwang dito. Okay naman. So yan na, pwede na natin itong testing yan. Kabitin natin itong kanyang cord. Tapos isaksak na natin para malaman natin kung okay na ba yung ginawa natin. Guys, nagka-power na siya. Yan. Marami naman itong tayong mabubusog na mga tiyan. Yan. Yan, iwan natin yung switch. Yan. Okay na guys, gumana na guys. Bali, thermal fuse lang yung kanyang pinakasira na open na. Bali, ayusin ko lang ito guys at ibalik ko na sa may-ari. Maraming salamat guys sa mga nanonood, at pag nagustuhan nyo yung video na to, paki-like nyo lang guys, at paki-subscribe na rin guys para marami pa tayong magagawang mga content na gaya nito. Maraming salamat. God bless.